So, ito na yung bago nating motor guys. Honda Click 160 matte white yung ating kinuha. Yan. Yan. So, quick walk around lang tayo dito sa ating Honda Click. Gagawa pa tayo ng mga videos dito, no? As always, kagaya dun sa nauna nating Click 125 na si Carrot, the game changer. Ayan. So, after so many years, ito, babalik na naman. Dito sa Honda Click, meron silang tatlong colors. Unfortunately, puro matte yung mga colors nitong Honda Click 160. Unfortunately, kasi ako personally, I still prefer na gloss yung mga colors. So, this one is matte white. Meron silang matte red. And then, meron naman din silang matte black. So, dun sa tatlong yon, ito talaga yung gusto ko. Yun nga lang, maybe this is probably the hardest, most challenging na kulay na i-maintain. Kasi kung titignan natin yung material, nung pagkamat nito, talagang magiging lapitin siya sa dumi. And then, itong worry ko dyan, yung mga edges na to, pwedeng mangitim yan down the line. So, I'm thinking of maybe PPF dito or at least ceramic coating. Base sa search ko, usually mga nasa 1,200 to 3,000 yung ceramic coating with graphene. No? So, yun yung plano nating gawin dito. Anyway, so, bakit ba Honda Click 160? No? So, actually, pinag-iisipan ko lang talaga is to get a scooter, pair it dun sa Dominar 400. Kasi minsan may mga pinupuntahan ako na I wish scooter yung dala ko, no? But, yung pamangking ko, binenta niya na yung luma niyang Dominar na version 1. And gusto niya pa rin na Dominar yung motor niya. So, kinuha niya na yung motor ko. And then, so, ano ba yung difference nitong Click 160 Click 125? Well, first and foremost, nung unang iniisip ko na mag-Click 160, kasi talagang nakaset na ako sa Click 125 lang because of the price. And at that time, meron akong Dominar. So, kung gusto ko ng medyo mabilis, then, I can just use that motorcycle. Pero, since na-realize ko na, okay, isa na lang yung motor ko, kailangan medyo, yung power factor nandun din, no? Kaya, 160, kinonsider natin to. So, Click 125 versus Click 160, unang-unang difference talaga niyan, makina. And, hindi lang CC, yung 125 versus 160, but also yung kanyang number of valves. So 4 valves na to Click 160 is 4 valves, 2 valves naman pagdating kay 125. And honestly, talagang significant yung difference pagdating doon sa aspect na yun, no? Yung 125 to 160, maybe not that much, pero since 4 valves din, nakadagdag din sa performance talaga no, nung engine. So, damang-dama ko siya nung dinrive ko to kahapon coming from Dakasa. Tapos inakyat ko ng Binangonan. Halos talaga walang kaproblema yung mga tirik, no? Yung mga bulubundukin ng Binangonan. So, tas kahit sobrang bagal pa nung usad mo, walang kaproblema no? So, that's really one of the reasons why you would get a Click 160 over 125. You need that extra, pulling power. You will only get it sa Click 160. Not to say na underperforming si Click 125, pero alam mo naman ang performance ng mga 125cc. And ako, alam ko na yun kasi 4. Ang isang maikukumpara ko dito is, kasi nagkaroon na rin ako ng Kymco Like 150. Masasabi ko itong Click 160 is halos same sila ng power. Kasi 4 valves din yun yung Like 150. Tapos, syempre yun, 150cc. This one naman is around, if I'm not mistaken, exactly 157cc.
but both of them are 4 valves. Ang lamang lang ni Click, mas pino talaga yung takbo nito, no? Kumpara sa mga makina ng team ko. Pero parehong powerful. Yung 0 to 60, 70, 80 talagang sobrang daling i-hit eh. That's what I really love about 150, 160 scooters na 4 valves. Yan talaga. So, mo dito sa likod, yan, makikita natin dyan sa likod, very evident, magkaiba na rin yung kanyang muffler, no? Actually, yung shape lang naman. Pero ito, mas gusto ko yung itsura nito, lalo na yung dulo, no? Para siyang mukhang pang mga 150cc na sports bikes, parang sa CBR. At least that's what yun yung parang nakukuha ako sa itsura nitong muffler na to. I prefer this look more. Mas toned down siya ng konti. Kasi doon sa 125cc medyo iba yung ano niya eh. Yung bungangahan ng muffler, no? And then as always, Click 125 single shock. So pareho lang din naman yan actually sa 125. Ang difference lang nila dito, itong ilalim, yung tapalodo niyan. Yan. Yung tapalodo, mas mahaba na kumpara sa 125. Sa likod halos pareho lang actually. Siguro ito mabago. Parang naalala ko itim lang. So very minor cosmetic differences. Ito definitely ibang-iba. Sa 160 ganito na siya, bakal. Sa 125 kasi rubber pa siya. So ito mas maganda. Which is, dapat lang. Ito yung ating oil dipstick, mas mahaba na yung hawakan niya compared sa 125cc. Ito, standard naman to sa lahat ng. And then, for some reason, this felt more roomy and charging. No? Parang roomier yung dito. Ano niya. Ayan. Yung kanyang legroom port dyan. Nung malalim ito, pareho yung 150. So, pasok na pasok ito, pakita ko lang. Yan. 'Di ba? So, lagpas doon sa aking wristwatch. Yan. Lagpas siya. Then, ito rin, difference sa 160 over 125, mas malalim to. Yan. Ganun din. Sa 125 kasi parang barya lang yung pwede mong ilagay. At least ito pwede kong paglagyan ng gloves. Then, accessories na binili ko, ito actually dapat sa Dominar to. Kaya lang since nabenta ko na, dito ko na lang siya kinabit. This is tire pressure monitoring. So, currently, cold tires, 28 PSI, 28 PSI, pareho. Diba? So, at least monitor mo siya. And then, solar charging din. Ayan o. So, meron siyang solar charging. Although, meron din siyang cable likod. Yung ating coolant for 160 nandito na. So may tatanggalin ka lang na rivet dito. Tapos yan, makikita nyo na kaagad yung coolant coolant level. Sa 125 nandito siya. Nandito siya sa area na to. So ngayon wala na. Nandito na siya. So mas madali, 'di ba? Yan, ito siya. Diba? Okay na okay. Ang di ko lang trip dito, medyo lumiit ng konti yung kanyang compartment dahil dito nagkaroon kasi ng slot para sa mga tools. Sa 125 kasi walang ganito. Dito, so kasyang-kasya yung ano niya, helmet ko na half face. Yung na may spoiler doon sa 125. Ito, yung mga sa 160 medyo tumatama dito. May mga, kaya hindi ko siya detalye eh. Tsaka brush, okay lang. Sobrang laki naman ng top box yung nabili ko. Pinakaloob, pasok siya. Or I can just remove the spoiler and it will fit. So yun ang isa rin sa medyo malaking
Ito yung ating susi. So, yan, meron tayong ating remote system. So, basta malapit lang yan din. For the most part, pareho na, diba? Iba rin ang side mirror nito. So, that engages yung connection ng remote tsaka ng motor. And then, twist mo lang parang sa susi. 160. And then, mag-o saka yung click 125, diba? So, wala namang difference pagdating doon sa itsura ng kanyang panel. Gauge. Madali lang naman gamitin yung keyless niya. Tsaka maganda kasi meron na siyang alarm. Push start. No? So, hindi mo na kailangan magpakabit ng alarm. Sa muffler para marinig nyo. So, kagabi, binili ko lang din to. Day 0. Binili na natin kaagad to. Gusto ko kasi dito, matibay. And meron siyang grab handles para sa angkas. Tapos, medyo may konting character yung bracket natin dito. Hindi lang siya yung simpleng block. No? And then, ang binili natin is 50 liters. So, siguro I'll show that in our next vlog. No? So, yeah. Patayin na muna natin. Another difference, ito. Yung kulay ng mugs.